Maayo po na aga sa aton mga kaimanghudan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na po sa labas sa Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat dyan at sa Luzon, lalo na sa nag-request na naway ang ating presentation ay Tagalog ang mga PowerPoint natin. So magandang umaga dyan sa inyo. Sa mga taga Mindanao, mayong buntag diha ganinyo. And sa Visayas, maayo na aga kag sa aton tanan nga adiya na sa palibot sinin ato na programa. Maayo na aga sa aton tanan mga kaimanghudan, aton ginpasalamatan ang aton na Ginoo nga sa diin amo gayud ang nagagiya sa aton. Kaupod sa aton mga kaimanghudan didi sa siyudad San Masbate. Maayo na aga sa aton tanan. Kag aton pasalamatan ang aton na buhi na Ginoo sa diin na bisan adi kita yana sa pandemya na panahon sa gihapon nagapadayon kita sa pag pahinumdom hali sa balaan na kasulatan o banal na kasulatan. Ito po mga kaimanghudan ang ato na program, magapadayon po ini hanggat may buhay pa po tayo. Kaya nga ang ato na program may tinatawag po ito na habang may buhay, may pag-asa. Samtang may kinabuhi, may paglaom. Mga kaimanghudan, kag mga kaigsuunan higala, sini nakaagahon aton na iimbita ang balaan na espiritu na amuan magagiya sa aton sini nakaagahon. Pangamuyo po kita mga kaimanghudan. Amay nga balaan sini nagaorason kami nagakalipay sa pag-apiki dida sa imo. Kaya amon po naaraman na ada gayud sa imo ang amon tanan na pag-asa. Ginoong Dios sinin bilog na adlaw buligi kami sa diin makahiwag ang bawat isad sa amon na uyon sa imo nakabubuton. Buligi kami tanan hali sa mga kabataan pagadto sa amon na mga daragko nga sa diin kami tanan magmatinumanon sa pagsunod dida sa imo. Lalo na sini na programa sa kada po na aga amon giniimbita nimo bala na presensya magagiya sa amon nga amon mainini maintindihan ag amon man ma-apply sa amon buhay samtang kami nagapaabot sa ikaduha nimo ng pagbalik. Amon po ini isari kag itugyan sila nakaagahon sa pangalan sa Ama, sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Well, mga kaimanghudan, hindi na ta magdugay aton padayonon ang aton natutunan sa isa ka adlaw na sa diin kung diin kita naghali kag diin man kita mapakadto kag naaraman naton tanan mga kaimanghudan na ang kamatayan yan po ang tinatawag na hangganan sa tao, hangganan sa mga tao. Pero hindi diyan nagtapos ang kumbaga ang laban natin. Kasi may pahiwatig ang ating Panginoon na mayroon pong second coming. Meaning kahit na ikaw ay mamamatay, kahit na tayo ay mamamatay, may pangako pa rin ang ating Panginoon na sa kaniyang pagbabalik mga kapatid, ang kaniyang promiso sa atin na tayo'y dadalhin lahat doon sa langit na wala ng problema. Lalo na itong tinatawag na kamatayan. So yan na mga kaimanghudan, aton po tagaan sa panahon ang pahinumdom ang alok ni Jesus Christ na sa diin dalhin kita doon sa langit, then makaranas po tayo ng 1,000 taon. Ito po ang alok ng ating Panginoon. Pero sa hindi pa naton ini pamatian ang alok ni Jesus nga sa diin libreng bakasyon para sa iyo kag sa akon, sa aton lahat, mga kaimanghudan, magapamati anay kita san isad ka ambahanon. San isa ka kanta na sa diin ma-prepare an aton man pagpamati sini nakaagahon samtang po aton tagaan san panahon ang mga surumaton san Dios. Mamati anay kita san isa ka kanta.
kita pagsilbihan, O Diyos, gamitin ang aking talento. Nais ko ang iyong presensya dito sa aking puso. At ako ay gamitin para sa pagbabago. Binigay ko ang puso ko, O Diyos, dahil mahal kita. Binigay ko ang puso ko, O Diyos, dahil mahal kita. Binigay ko ang puso ko, O Diyos, dahil mahal kita. Okay, aton pasalamatan an pahinumdom sa kanta na ato na pamatian mga kaimanghudan. Binigay ang lahat sa aton na Ginoo. Kaya aton ini hinumduman. Ikaw kag ako kailangan na sini na panahon naton na pandemya. Kailangan lahat aton ibigay sa iya. Wala na san iba. Kung ibigay kayo naton sa iya para siya magmalipayon sa aton ginahiwag kada adlaw, no? Kaya ikaw kag ako mga kaimanghudan gikinahanglan sa paghiwag na uyon sa kabubuton sa Ginoo. Kaya gusto sa aton po na Ginoo na lahat po kita ay makapunta sa langit, makasama sa aton na Panginoon na tagapagligtas nga mo si Jesus Christ. So dito mga kaimanghudan sa pagpatuloy natin na pag-study sini nakaagahon aton na tagaan sa panahon ang isa po kaalok ni Jesus Christ. Amo po ini ang libre na bakasyon doon po sa langit. Kag ini mga kaimanghudan na ang 1,000 years gintawag ining millennium. So 1,000 taon. Mga kaimanghudan, magtuna po ini ang ginatawag na 1,000 taon sa second coming of Jesus Christ, meaning first resurrection. First resurrection mga kaimanghudan. Didi po ini magatuna ang tinatawag na 1,000 taon kag matapos man ini the second resurrection. Dalawang klase na pagkabuhay. Ang unang pagkabuhay mga kapatid, yun po ang pagdating ng ating Panginoon. Kag sa first resurrection, dida magtuna ang tinatawag natin na millennium or 1,000 years. Then ang mga patay na bubuhayin ng ating Panginoon ay dalhin sa langit at yan po ang makaranas ng 1,000 years. Adtong mga patay na iya ni Jesus Christ. Kag tayo rin ang mga buhay, pag iya po tayo ni Jesus Christ, baguhin po tayo at iyong mga mahal natin sa buhay, mga kapatid, ay sama-sama po tayong pupunta sa langit. At ang ating daanan papuntang langit, only Jesus Christ. The power of Jesus Christ in the first resurrection, in the second coming of Jesus Christ. Lahat po tayo ay sama-sama. Kaya ito po ang mga pahiwatig ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, para ma-prepare po ang aton na buhay, ang aton na pamilya, ang aton mga katakin, ang aton mga katakin, ang aton po na kapitbahay,
mga kakilala natin, mga mga kaimanghuda natin, mga kapatira natin. Okay? So, ang pagsimula ng millennium, pagsimula ng 1,000 taon sa pagpaparito ng ating Panginoong Diyos. So, aram na po natin ini, ang 1 Thessalonica 4 versikulo 16 in 17, na sa second coming mag-aabot si Jesus Christ, kag sa iya na pag-abot, ang lahat po na napatay na iya ni Jesus Christ, mabuhay. Din sa nasabi ko na ikaw kag ako kung buhay pa sa pagbalik sa aton Ginoo, babaguhin rin tayo. Then makasama naton ang aton mahal sa buhay nga nagkaramatay na na iya ni Jesus Christ. Kita babaguhin man kung tayo ay kay Jesus Christ in the second coming. Okay? So, ano ang mangyayari kay Satanas kung daraona an iya sa Ginoo dito sa gingharian sa mga langit? Ito po ang pagkasabi sa Apokalipsis 20 verse 1, sabi po didi, at nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit, nahawak sa kanyang kamay ang susi ng di matarok na kalaliman at ang isang malaking tanikala. Sa verse 2, at sinunggaba niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos siya ng 1,000 taon. Meaning, mga kaimanghudan, while nga ang iya ni Jesus Christ gindara dito sa langit, din na makaranas ng 1,000 years, ang ginatawag na Diablo, si Satanas, siya man makaranas sa sanlibutan ito ng 1,000 years. Verse 3 sabi didi, at siya'y itinapon sa di matarok na kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang hindi na niya madaya ang mga bansa hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, kailangang siya'y pawalan ng maikling panahon. Pagkatapos sa sulod sa 1,000 katuig, after 1,000 years, pakawalan itong si Diablo or si Satanas sa maikling panahon. Sabi po sa banal na kasulatan. So now, ano ang kalagayan ng sanlibutan? Okay. Ito po ang mga katanungan natin at ito po ang mga kasagutan natin na makikita po sa banal na kasulatan. Jeremiah 4 verse 23 hanggat sa 26. Sabi po dito, ako'y tumingin sa lupa at narito, ito'y wasak at walang laman, at sa mga langit at sila'y walang liwanag. Walang laman itong sanlibutan, sabi ng banal na kasulatan. Sa verse 24, ako'y tumingin sa mga bundok at narito sila ay nayayanig at ang lahat ng burol ay nagpapabalik-balik. Then verse 25, ako'y tumingin at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nagsialisan. Ito po ang mangyayari sa libutan ito. Then verse 26, ako'y tumingin at narito ang mabungang lupain ay naging disyerto at lahat ng mga lungsod ay nakatiwangwang, naguho sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng kanyang mabangis na galit. Ito po ang mangyayari. Kasi ang ating Panginoon ngayon ay masasabi natin walang hanggang pagmamahal sa atin. Ayan lang po, walang hanggang pagmamahal ang Panginoon sa mga tao na nakasunod sa Kanya. Pero kung tayo'y suwail, mga kaimanghudan, dida lang po kita taman sa ginatawag na second coming of Jesus Christ. Wala nang extension. Wala nang extension. So, mga pangyayaring magaganap sa pagtatapos ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, ito rin ang mangyari. Now, mga kaibigan, mga kapatid, while na si Satanas nakaranas ng 1,000 taon dito sa mundong ito, dito sa lupaing ito, then ikaw at ako, pag iligtas tayo ng ating Panginoon, dalhin tayo sa langit, makaranas din tayo ng 1,000 taon. Then after that, ito po ang mangyayari. Apokalipsis 20 verse 7, at kung matapos na ang 1,000 taon, si Satanas ay pakawalan sa kanyang bilangguan. Saan ba siya nabilanggo? Sa lupaing ito.
Bakit masabi nating ibinilanggo si Satanas? Dahil siya lang po isa dito sa sanlibutan ito. Kaya ito ang pagkasabi sa banal na kasulatan. At sa verse 8, sabi dito, at lalabas upang dayain ang mga bansa na nasa apat na sulok sa lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila para sa pakikipagdigma. Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Mga kaimanghudan, ito po ang mangyayari. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakawalan si Satanas. At ito po, mga kaimanghudan, ang mangyayari. Ang mga suwail, mga kaimanghudan, ito po ay makasama ni Satanas o ni Diablo dito sa lupang ito, at ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. So, maraming kasama ni Diablo. Now, ano ang mangyayari kay Satanas at sa mga makasalanan? Ito na po ang ating binanggit noon. At ngayon ay ating maeksperiensyahan. Sa Apocalypse 20 verses 9, 10, verses 14 and 15. Sabi po didi sa banal na kasulatan. Verse 9, umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ang kampo ng mga banal at ang lungsod na minamahal, ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok. Mga kaimanghudan, mga kapatid, mga minamahal kong tagapagpakinig ngayong umaga. Ito po ang mangyari. Nang si Satanas, kaupod niya ang mga tao na suwail sa aton Panginoon. Madami sila, parang buhangin sa dagat. Sabi didi, ila po talibudan mga kaimanghudan ang siyudad na naghali sa langit. Ang New Jerusalem, pagkatapos ng 1,000 years, ibaba yan kasama ng mga nililigtas ng ating Panginoong Diyos. Then, nang nakita ito ng ating nakilala na Satanas at sa mga kampo ni Satanas, talibudan ito nila. Ano bang talibudan? Paligiran itong kampo. Nag-isip sila na kanilang makuha itong New Jerusalem na lunsay bulawan. Ito po ang tinatawag na bahay ng ating Panginoon, na ikaw at ako, pag nakasunod po kita sa iya, ay dito kita mag-a-star. Yan po ang pahinumdom sa atin. At verse 10, at ang Diablo na dumaya sa kanila ay ahagi sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng halimaw at ang bulaang propeta, at sila'y pahirapan araw at gabi magpakailanman. Ito po ang mangyayari, mga kaimanghudan. Nang agawin na daad nanda ang New Jerusalem, bumaba ang apoy at sila'y natupok. Ano ba ang mga kasama ni Diablo? Mga kaimanghudan, atong bulaang propeta, bulaang pastor, bulaang nagtuturo. Ginagamit ang banal na kasulatan, but hindi itinuturo kung ano ang malinis, kung ano ang hindi malinis, kung anong malinis o hindi marumi, kung ano ang araw na banal at kung ano ang araw na hindi banal. Ito po ang mga tao kasama dito sa tinatawag natin na bulaang propeta, bulaang magtuturo. So ito po ang mangyari, mga kaibigan, mga minahal kong tagapagkinig sa ating programa. Verse 14 sabi didi, ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Mga kaimanghudan, dalawang klaseng kamatayan sa nasabi ko na kahapon, na saan ang first death or unang kamatayan, lahat po tayo ay subject
to death. Okay? But may promise an aton Ginoo na bisan tayo ay mamamatay sa first kamatayan, sa first death, kung kita'y nakasunod sa ating Panginoon, hindi natin maranasan ang ikalawang kamatayan. Yan po ang promise ng aton Ginoo. Okay? So, mga kaimanghudan, I hope na aton ini hinumduman ang hinumdum sa banal na kasulatan. Sa verse 15, anong sabi didi? At ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Mga kaimanghudan, kung ang atong mga pangalan, ang ating mga pangalan hindi matagpuan sa libro sa mga buhay, kasama po tayo sa pangalawang kamatayan. Kasama po natin si Diablo, mga bulaang propeta. Yan po ang makasama natin kung ang pangalan natin ay hindi matagpuan sa aklat ng mga buhay. So ngayon, paano natin maisulat ang ating mga pangalan? Sa ating mga iglesia, mga kaimanghudan, sa ating mga simbahan, may tinatawag na baptism. Then, sa tinatawag natin na baptism, dida magtuna ang sunod naton sa aton Ginoo at dida nagtuna ang ating pangalan na nakalista sa ating mga iglesia. No? Kaya, mga kaibigan, ininyaya kita ngayong umaga na kailangan ang ating mga kakilala, ang ating mga kabataan, ating pamilya, kailangan masulat na sa aklat ng mga buhay. Ay paano natin tinatawag na ma-sure natin na ang ating pangalan nakasulat sa libro sa mga buhay? Through baptism. Kailangan ang baptism. Because Jesus is our example sa tinatawag na baptism, mga kaimanghudan. Siya ay nagpabaptize, kaya sunod po tayo. Siya ang buhay, siya ang kamatuudan, siya ang daan papunta sa langit. No? Marcos 16 verse 16, ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumasampalataya ay parurusahan. Ito po ang pahiwatig ng ating Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Ngayon, ang araw ng kaligtasan, wala nang bukas. Now is the accepted time, behold, now is the day of salvation. Aton ini tanggapon ang pahiwatig ng Diyos para sa atin lahat. Hali sa aton mga kabataan hanggat sa atin ngayon. Aton po ini isabuhay habang buhay pa po tayo, mga kapatiran. Wala nang pagsisihan pagdating ng ating Panginoon. Kasi kahit magsisi tayo pagdating ng Panginoon, huli na ang lahat. Wala namang pagsisi nga nauna. Ang karamihan na nagsisi nandyan sa huli. Kaya itong pahiwatig ng ating Panginoon isang alok para po sa ating lahat. Hindi sa isa lang, hindi sa isang religion, but sa lahat po na religion na under ni Jesus Christ. Mga kaimanghudan, I hope na aton ini na hinumduman ang pahinumdum sa aton na Ginoo. Ikaw at ako ay may promiso ang ato na Ginoo na bisan tayo ay mamatay. Sabi po sa John 11 verse 25, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya mamatay, gayon may mabuhay siya. Yan po ang promise ang aton po na Ginoo. Kung ada kita sa iya, kahit mapatay kita, sa second coming, bubuhayon kita. At yan po ang makaranas ng 1,000 years doon sa langit. Mga kaimanghudan, mga kapatid, mga igso ug higala, sa tanan nga kalibutan, sa tanan nga mga katawhan, lahat po ng mga tao sa mundo, ito po ang pahiwatig ng Diyos para sa atin. Sa hindi pa kita magtapos sinin ato na programa, mamatianay kita sa pahinumdom na ang kanta ay nagsasabi 2 beses. Una, mga kaimanghudan, ginawa tayo. Pangalawa,
nagpapako si Jesus Christ. Yan po ang pagligtas sa atin, mga kaimanghudan. At mamati kita sana pahinumdum. Okay, so magpamati kita sana kanta, mga kaimanghudan. Isang bata'y gumawa ng laruang bangka. Yari ito sa kahoy, sa ilog ito pinalutang. Ngunit tali na lagot at ang bangka na nangako ang bata na lumuluha na kanyang hahanapin, na wala niyang bangka. At hindi nga nagtagal nang makita niya ito sa tindahan. Nag-ipon siya ng pera ng kanyang mabili, siya'y umuwi, yakap niya ng masaya. Dalawang beses na ika'y akin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ika'y akin, yan ang sabi ni Jesus. Gumawa ang Diyos ng isang tao, yari ito sa pag-ibig, namuhay dito sa mundo. Ngunit di panay nalagot at ang tao'y naanod. Nangako ang Diyos mula sa kanyang trono na kanyang hahanapin, na wala niyang tao. At hindi nga nagtagal, dumating si Jesus na kanyang anak. At siya'y nabayubay doon sa krus upang ang tao'y maibalik niya. Dalawang beses na ika'y akin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ika'y akin, yan ang sabi ni Jesus. Dalawang beses na ika'y akin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ika'y akin, yan ang sabi ni Jesus. Yayahil mahal. Okay, aton pasalamatan na pahinumdum po sa atin. Dalawang bisis na tayo sa Kanya. Pangatlo, ano kaya ang mangyari sa atin?
Yan po ang pahiwatig ng ating Diyos at sa mga kanta na aton po na napamatian sini nakaoras. Mga kimanghudan hindi nagit magatugot ang aton po na oras. Kaya didin lang po kita tapos sa aton po na programa. Pansa hindi pa kita tapos sini aton na programa, magapangamuyoan na kita para nabuligan kita sa aton Ginoo sa sini na pandemya na panahon, magapangamuyo kita mga kaimanghudan para po sa pagtapos. Amahan na balaan, ada ikaw po sa kaitasan sa mga langit, amon po ikaw ginpasalamatan sa imo na paggiya sa amon, lalo na sini na kaagahon sa diin kami naghiusad sa pagapiki dida sa imo. Kag-amon po na pamatian ang mga surumato nagali sa imo nga sa diin amo ang magagiya sa amon, kag amo ang nagahatag sa amon sa paglaom kag pag-asa sa amon tanan na sa diin bisan na mag-aabot sa amon ang kamatayan sa gihapon may pag-asa po kami na mabuhay sa sikan kaming kung kami nakasunod sa imo. Amon lauman Ginoong Dios na ikaw magabulig sa amon tanan hali sa makabataan pagadto sa amon na sa diin kami tanan makahimo sa pagsunod sa imo bisan mag-arabot inin mga problema kasakit paganto sa buhay. Amon isalig sini nakaagahon ang tanan-tanan po namo na plano sa pangalan sa Ama sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaimanghudan, madamo na salamat sa inyo na pagsubaybay sa ato na programa. Ang inyo po na ubos kagsuod na higala, Pastor Danilo Sano, ingon na lamang kaninyo nga samtang ado na pakitay kinabuhi, ado na pakitay paglaom. Habang may buhay, may pag-asa.